Good day mga koy, it's your boy Joel's Motovlog, and for today's video, nandito po ako sa loob po ng Bristol, Jensen Branch. At meron tayong bagong i-review ngayon, ang AX180. Ayan, so silipin natin kanyang specs, cash down payment, and monthly installment. Tara mga idol, let's do this. Ang kanyang engine mga idol is single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, 4-valve, liquid cooled. Displacement is 175cc na may maximum power na 13 kW at 8,500 RPM. Maximum torque is 15.2 Nm at 6,500 RPM. Bore-in stroke 60 by 61.8 mm. Fuel system is electronic fuel injection or EFI. Ang size ng kanyang gulong sa harapan is 100 by 80, size 14, tubeless. At sa likod naman is 120 by 70, size 14, tubeless. Fuel tank capacity na 10 liters na may fuel consumption na 35 km per liters. Ayan mga gusto, start tayo sa kanyang front face. Ayan, napaka-forma ng kanyang tsura. Ayan. Alam niyo na kung sino yung kahawig niya mga idol. So dito tayo sa kanyang manibela, may siyang visor dito na smoke. Ayan, yung windshield na may bolt dito, 4. Tapos yung Bristol, ayan. Sa bandang baba, may siyang emblem ng QJ motor. Ayan, may siyang decals dito na yellow-green. Ito po ay matte black, kulay niya. Tapos sa bandang gilid, ayan, kanyang turning signal light na LED. Tapos meron siyang daytime running light at ang kanyang headlight na napaka-forma, LED din. At meron siyang style dito mga idol sa gilid. Ayun. At meron siyang dagdag angs dito sa kanyang gilid mga idol. Tapos sa kanyang fender sa harapan, forma din na matte black. Ayan, may nakalagay na TCS. Ito po ay telescopic ang kanyang suspension. Tapos naka disc brake, naka single pot caliper, naka bags type na yellow green. Siyang neon green yata ito mga idol. Yan, tama. Neon green, tapos naka tubeless sa kanyang gulong. Sa side fairings naman, ayan. Mayroon pa rin style dito na neon green. Tapos dito, decals na black, neon green, tapos may nakalagay na QJ motor. Sa bandang baba, may nakalining na red, black, ayan. At sa ilalim, ayan, may kanyang placement na kanyang busina. Kanyang footboard na may rubber. Tapos sa side, ayan, may decals na AX180. Ayan, may nakalagay na always forward. Ayan. Wow. May style din dito mga idol. Sa kanyang footrest, ayan. Tapos may siya makikita dito na style mga idol, may nakaumpok siyang putol-putol na lining. Ayan. Kanyang radiator na liquid cooled. Ang ganda ng kanyang cover ng radiator niya. Talagang salong-salo yung hangin dito pag umaandar na to. Ayan. Tapos sa kanyang muffler na may heat guard. Ayan. Silver dito. Ayan, plastic lang po siya. Tapos ang kanyang suspension naka-dual glossy black. Tapos po siyang tire hugger mga idol. Ayan. Mahaba siya hanggang dito. At sa likod naman kanyang gulong, ayan din, tubeless. Yung mags siya naka neon green. Tapos saka disc brake din. Tapos saka 2-pot caliper. Sa kanyang tail light, ayan. Kuha po na kanyang tail light mga idol. Ganda ng style. So naka-integrated na kanyang turning signal light. Ayan. Ayan mga idol. Kanyang headlight may style dito sa gitna. Kuha po. At ang kanyang fender naman,
na malapad siya, mahaba konti. Tapos may reflector dito. Meron din siyang protector sa kanyang plate at kabilaan ng kanyang reflector. Ayan, mga idol. Naman ng kanyang airbox. Ayan, guwapo. Tapos may nakalagay dito na QJ motor. Ayan. Kanyang panggilid. Ayan. Ito parang gray metallic. Gray metallic to. Guwapo. At ang kanyang center stand. Tapos kanyang side stand. Ayan. Ayan. May napansin ako sa kanyang panggilid ng idol, yung pinaka-transmission niya, parang nakapaganon siya, pag ganon. Papasok. Ayan. Nakalabas konti ito. Diba yung ibang panggilid pantay lang na nakaganon. Ito medyo nakaganon siya konti. Naman tayo sa kanyang upuan. Ayan. Napakalapad at malambot. Ayan. May siyang style dito mga idol. Ayan. May nakita kayang QJ motor. Ayan. So dito kanyang hawakan sa gilid. Tapos maluwag po kanyang U-box. So kasya po dito ang full face helmet. Ayan. Napakalalim, maluwag siya konti. Ayan. Tama-tama. Dito naman ang kanyang fuel tank. Ayan. Ito po ay keyless mga idol. At meron siyang pocket dito sa gilid. Ayan. Yan natin kung meron siyang USB charger ba? Meron ba yan? Ayun. So, meron siyang saksakan ng USB mga idol, tapos sa kabila Type-C. Ayan. Ayos. Ayan, dito naman tayo sa kanyang digital meter paddle. Ayan. So, ipopost ko na lang sa screen ng kanyang image kung yung itsura. Simple lang mga idol. Mayroon siyang glossy black dito sa gilid. Ayan. Ito naman ang kanyang re-brake sa likuran. Ayan. Ganda yung kanyang mga idol. Yung brake lever niya. Matte black. Tapos meron siyang passing. Ayan. Tapos high beam, low beam. Left and right turning switch. Tapos kanyang busina. Ayan. At sa kabila naman, meron siyang idle stop system. Tapos meron siyang hazard mga idol. Ito. Hazard niya. Tapos yung electric start. Ayan. Ang kanyang timbang is 127 kg. Seat height is 780 mm. Ground clearance is 145 mm. Wheelbase is 1,340 mm. Ako po ay 5'5" in height mga idol. Saktong-sakto. At abot ko naman ang sahig. Malabot ang kanyang suspension sa harap at likuran. At may dagdag ko na rin po mga idol, naka dual channel ABS po ito at pwede siyang traction control system or TCS. Ayan, ayos. Pogi. Ayan mga idol, so ito na yung kanyang cash mga idol. AX180 is 139,900. Ito naman yung mga finance nila mga idol. So SB Finance saka Rosco. Ayan ang mga pagkakaiba nila ng kanyang mga monthly installment. Ayan. So ito naman yung mga previous nila. Meron siyang free keychain, cap, saka tools. Tapos note, may note dito nakalagay. Additional 3,500 for LTO registration. Ayan. Ito po ay may 4 color variant. Ang una, ito pong green, white, red, and blue. Sa mga gusto mag-purchase o mag-apply ng EX180, kindly visit po dito sa Bristol Motorcycle, Jensen, corner Quirino Avenue at Magsaysay Avenue, General Santos City. And that's it mga idol. Salamat po sa panonood. It's your boy Joel's Motovlog. Peace and love. Goodbye.